Narito po tayong muli sa Quezon Memorial Circle kung saan din tayo nag-meeting de avance noong taong 2010. Salamat sa inyo at nagwagi po tayo noon at ngayon narito tayo. Salamat ulit sa inyo dahil sa Lunes magwawagi muli tayo. Huling araw na po ng kampanya. Sa Lunes po, tutungo na tayo lahat sa mga presinto upang mag-alal ng mga bagong pinuno. Parang aring itinadhana na bukas ipagdiriwang ang Mother's Day sa buong mundo. Maganda nga pong alalahanin ang mga turo ng ating mga ina ukol sa mabuting asal. Ang sabi sa akin noon ng sarili kong nanay, huwag magmura. Galangin ang ating kapwa. At dahil nga po apat ang kapatid kong babae, huwag mambastos ng kababaihan. Pinagdiinan sa aking pangalagaan at protektahan sila. Tinuruan po tayong maging ganap na Kristiyano, pangunahin na nga ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Kabilang po dito, thou shall not kill. Ganito ko po inumpisan. Dahil sa totoo lang, napapag-isip din ako. Sa mga survey sa pagkapangulo, lamang daw po si Mayor Duterte. Nakabaliktaran ang gawain sa mabuting asal na itinuro sa ating lahat. Siya rin po ang kandidatong nagsasabing dadalhan daw tayo ng tunay na pagbabago. Balikan natin, ano ba ang babaguhin? Ano kaya ang pagbabagong tinutukoy niya? Hirit pa niya, I will fix this country. Ang akin, sira ba talaga ang buong bansa natin? Tanong, ano ba ang pagbabagong tinutukoy ni Duterte? Ang pagbabago po bang sinasabi niya ay ang patigilin sa pag-aaral ang lahat na batang nakabalik sa aralan? Sa kalusugan, ang dinatnan nating coverage ng PhilHealth sa buong bansa, 47 million na Pilipino. Yun na po ang pinakamataas at natsambahan pang nasa election year. Ibig sabihin po, kung hindi election year, mas mababa. Ngayon, 93 million na ang saklaw ng PhilHealth. Pilit po natin pinupunuan parang ang kulang. Pero nakita nyo naman ang direksyon. Patungo na tayo sa 100%. Anong pagbabago ba ang gusto ng butihing mayor dito? Hindi gawing membro ang bawat Pilipino? Pagbabago ba na pahirapan ulit ang gobernador ng Lanao del Sur na puntahan ang mga dating di marating na nasasakupan? Tatanggalin kaya ni Mayor Duterte ang karsadang ito? Ang ibig po bang sabihin ng pagbabago, babalik na rin ang nangyayaring modernisasyon ng sandatahang lakas? Ang ibig po kayang sabihin, bahala na ang New People's Army sa atin. Alam ko at alam nyo, di po tama yan. Sa ating po ugnayang panlabas, alam naman po natin, ang China inaangkin ang halos buong South China Sea, kasama na yung parte nating West Philippine Sea. Dati kung magprotesta tayo sa ASEAN, tanging Vietnam lang ang tila kakampi natin, na hindi pa makapalag ng husto dahil baka madagukan ang kanilang ekonomiya. Ngayon, ang buong ASEAN nakapanig na sa paninindigan natin sa rule of law. Hanggang sa Europa po, at siyempre ang Amerika, pati na ang Australia at sa marami pang ibang panig ng mundo, may kabalikat na tayo sa ating pong paninindigan. Ang ibig po bang sabihin ng pagbabago, itong mga tinig na dumadagdag sa atin ay hindi na mananatiling kakampi. Dahil ngayon pa lang, inaaway na sila ni Mayor Duterte. Ako po ay naniniwala. Sa kampo nila, may totoong naninindigan para kay Mayor Duterte. Pero marami rin pong mga oportunistang nagsasamantala upang makabalik sila sa poder. Huwag nating kalimutan, ang iilang ito pagkatagal-tagal na sa politika. Mukhang kumikilo sila para mamanipula ang may mabuting hangarin.
Bukod pa nga po dito, sang-ayon naman siguro ang lahat, lehitimong tanong ang inihain sa kanya ukol sa mga bank account niyang hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ipaalala ko lang po, labag sa saligang batas ang pagtatago ng yaman mula sa iyong salin. Kung wala siyang dapat itago, bakit hindi na lang pumirma sa isang waiver ng bank secrecy? Sa ganung paraan, matapos na ang usapan. Sa halip na hayagang sagutin ang mga aligasyon, siya naman ang humirit na respetuhin ang mga karapatang handang-handa niyang ipagkait sa iba. Di nagtagal, inamin din niyang may pera nga na ikot ko po, happy, close quote na raw niya. Niregalo lang daw ito sa kanya. At kung yun po ay totoo, ang tanong natin, meron bang nasa matinong isip na magbibigay ng di umano'y daang-daang milyon nang walang kapalit? Hindi birong halaga ito. Ano naman kaya ang ininging kapalit ng donor na ito kay Ginoong Duterte? Lahat naman siguro ng tanong ay may sariling, lahat naman siguro ng tao may sariling pag-iisip. Kahit pa sumusuporta sa kanya, magdududa na kung totoo ang imahen na inaharap sa atin ni Ginoong Duterte. Talaga bang walang bahid ng katiwalian si Mayor? Noong 2010, kung naalala niyo, sa balita pa lang na matatapos na ang pamumuno ng ating pinalitan, umangat ang ating ekonomiya. Ang pagbabago po ngayon, kabaliktaran ang nangyayari. Habang di umano'y lumalaki ang posibilidad na siya magiging susunod na Pangulo, sabay namang bumababa ang halaga ng piso. Ultimong stock market natin na lumagpas na po sa 8,000 ang level sa ilalim natin, ngayon raw po ay medyo humina. Miski po mga pahayagan sa ibang bansa, miski mga ambasador ay umalma na sa mga hirit ni Ginoong Duterte. Kapag naman po siya ang na-question o nasabihan ng hindi niya gusto, imbis na magpaliwanag o magpaumanhin, ay lalo pang ididiin ang pagmumura o pambabastos. Di kaya niya naintindihan na ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay may epekto sa buong Pilipinas. Kung magtatangka ang sino man daw na mag-i-impeach sa kanya, ang sagot po niya nang may kasama pang mura, i-quote ko na naman po, ipapasara ko ang Congress, close quote. Sa ibang pagkakataon, dinin po niya, quote ko na naman po, wala. Ako na ang Congress, ako na ang Presidente, close quote. Hindi ko po inimbento ang mga salitang ito. Ito po mismo ang lumabas sa sarili niyang bibig. 10 kaya tayo dadali ng ganitong klaseng presidente? Pagtanungin tungkol sa kanyang mga plano, wala naman pong masasabi kung hindi mangungope lang siya. Direkta po niyang sinabi, and again, I quote, I could even copy, I said, the development plan of Poe and Rojas. Di naman nila gastos yan. Sa gobyerno yan. Sinong gumawa niyan? Di gobyerno. Why would they begrudge? Sanay akong mangopya. Close quote. Pag ang isang tao ay nagpapakasal, na sana'y maabot ko rin sa darating na mga araw, pag-iisang buhay po ang nangyayari. Ang pagpili natin sa pinuno, tila ikinasal na rin tayo. Tatanungin ka siguro kung ikaw ay magpapaalam sa iyong ama na gusto mo magpakasal. Tatanungin ka siguro ng ama mo, itong naniligaw sa iyo, ano ang mapapala mo? Tila marami yatang karelasyon. Proud ka ba rito? Sabi niya, pagagandahin daw niya ang buhay mo, pero di niya nabanggit kung paano. Dadanak daw ang dugo. Di kaya sabihin ng tatay mo, anak, ano ba yung papasukan mo? Sa mga binigkas niyang pahayag simula ng tumakbo, may mga nagsasabi po, and I quote again, over lang yan, exaggeration lang yan, close quote. Ang akin po, paano kung literal at totohanan ang kanyang mga pahayag?
Sino naman kaya ang maninindigan sa susunod? Sino naman pong ama ang magbibigay ng bendisyon sa ganitong klaseng manliligaw? Sa dulo ng diskusyon, ang isasagot sa anak na humihingi ng basbas, malamang, iha, malabo naman yata yung gusto mo. Mother's Day pa naman bukas. Paano natin ito ipapaliwanag sa nanay mo? Sa akin po, kung ang usapin ay kung sino ang dapat na tunay na maging pinuno ng ating bansa, walang duda kay Mar at kay Lenny. Kung naniniwala kayo na tama ang daang matuwid, pwede pa nating pagandahin at palawakin ito. Sina Mar at Lenny, ito mismo ang pangako nila. Ipinakita na nila ang tunay na pagmamahal sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nagdusa na sila, nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa mga pinaniniwalaan natin. Alam nila, ang lahat ng mahalaga dapat ipaglaban. Alam nila ang importansya ng tinatawag na consensus building bilang haligi ng ating pagkakaisa bilang bansa. Ang pinakamahalaga, sila ang magpapatuloy sa integridad at tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi lang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Ako po ay naniniwala na mahalaga ang itinuro na tamang asal ng ating mga magulang at ng ating reliyon. Dito luminaw ang lahat. Napakarami sa ating mga kapartido, kasama sa koalisyon, kaalyado, kasama na po ang mga nasa laylayan ng lipunan na nagpahayag ng suporta kina Mar at Lenny ay nakatulang natin upang makapagnilay ang ating mga kababayan. Sa kahuli-hulihan po, mananaig ang tunay na may kakayahan, may plano, may direksyon at may integridad na dalhin ang Pilipinas sa katuparan ng ating mga pangarap. Naniniwala rin po ako, lahat tayo'y pinalaki ng mga magulang ng tama upang tayo'y makapamuhay ng marangal. Naniniwala ako, karamihan kundi man lahat sa magulang na Pilipino ay ginugusto ang makakabuti sa kanilang mga anak. Tinuruan po tayo ng tamang asal, kaya ang mga anak natuto at isinabuhay ang tama at marangal na asal. Mga kasama, tayong lahat narinig na natin ang sinasabi ni Mayor Duterte. Ang akin, pag naging diktador ka, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang masusunod, walang pwedeng sumalungat, tuloy, gaya ng martial law natin, basta wag akong mapansin ang isipin ng iba. Wag lang ako mapansin ng diktador, ligtas na ako. Naway matutuhan po natin ang aral ng kasaysayan. Mas marami pa rin po tayo. Alalahan natin, ayon sa mga survey kanilang binabandera, 30% daw po ang pabor kay Ginoong Duterte. 70% naman ang ayaw sa kanya. Kailangan po nating magkaisa. Nasa pagkakaisa po ang susi upang maiwasan ang kadiliman at madala ang ating bansa sa maliwanag na kinabukasan. Sa Lunes, maghahalal tayo ng mga bagong pinuno. Sa ika-30 ng Hunyo, alas 12 en punto, iba na ang magiging Pangulo po ninyo. Karangalan kong maging bahagi na isang mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan sa susunod na administrasyon. Hari nawa. Hari nawa, sa araw na iyon, ipapasa natin ito sa taong tunay na magdadala sa Pilipinas sa katuparan ng ating mga pangarap. Sa paraang may takot sa Diyos, makatarungan, makatao at sumasalamin sa diwa ng ating pagka-Pilipino. Alam niyo, sa punto pong ito, nakikita ko sa inyong mga mukha,
Nagkalat ang dilaw, ang nanay ko po ay may sinabi sa akin at naalala ko matindi. Hindi ka kandidato, ka masyado mahabang magsalita. Huling pakiusap na lang po. Sabi nga kanina ni Kiko, sabi ni Ralph, no? Pagdating ng Lunes, pare-pareho lang po tayo. Ang boto ko, pareho nung sa inyo. Isa lang ang bilang. Hindi ko kakayanin mag-isa. Hindi ko kakayanin mag-isa na maniguradong hindi bumalik ang lagim sa ating pong inambayan. Kailangan ko kayong lahat, kailangan ko humpuntahan nyo. Kailangan ko pong puntahan nyo ang ating mga kapatid na baka nahihilo pa o naliligaw. Kailangan natin bigyan ng liwanag ang mga ito. Ang kinabukasan natin tulad ng dati nasa ating mga kamay. At ako po'y tinuruan na talaga sumandal sa sambayan ng Pilipino at nakakasigurado po kung ulit papatunayang tamang manindigan sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.